mas importante, although mas pang drama-rama sa hapon yung sagutan, ano? Oo. Mas importante yung dalawa pang sinabi mo eh. Oo. Kasi yun naman ay tungkol sa talagang nakaka-apekto sa atin. Yeah. Dahil yung dalawang tinanong nyo pa affects us dahil yung tungkol yun sa kaba ng bayan at pera natin na nawawala. Diba? Yung tungkol po ito sa anomalya sa flood control project, sisimulan ko na doon sa accusations ni Zaldico. Kasi fresh yan eh. Meron na namang panibagong bahagi na ipinalabas kanina sa kanyang Facebook page. Yeah. Na allegedly, yung ibinibigay niyang pera na para raw kay Pangulong Bongbong Marcos na nakinabang din daw doon sa mga insertions. So tinanong po namin si Pangulong Marcos kanina sa press briefing yung tungkol po dito sa mga akusasyon ni Zaldico. At ang sabi nga niya, for the longest time, pinag-uusapan na tungkol sa mga fake news na alam naman natin kahit na sino pwedeng magbato ng kahit na anong klase ng akusasyon kapag nasa online. Pero syempre may hamon po si Pangulong Bongbong Marcos kay Zaldico. Eto po yan. Pakinggan natin. Look at the quality of the statement. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan niya. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo pareho. At para patas lang naman. So balikan na dito, yun ang sinasabi ng Pangulo. Pero bago ko po ikwento yung sagot niya tungkol kay E.S. Bersamin, kaninang umaga kasi naglabas din ng video si PBBM alas 6 ng umaga. Tulog pa ang lahat, karamihan sa atin. Kasi nasasanay siya dun sa maaga na mga diba, videos. pangalawang beses na itong gulatan. Oo, na parang ano yan? Ba't meron na namang inilabas na announcement? Yung pala in-announce niya na nasa kustodiya na nga ng authorities yung 7 na mga nasampahan ng kaso kaugnay pa rin po niyang flood control project. Pero meron din po siyang mga babala doon sa mga hindi pa nakikita, including Zaldico dahil kasama si Zaldico doon sa na-issuehan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Ito po yung bahagi ng video ni PBBM kaninang umaga. Lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Pero syempre dahil nga po naungkat itong usapin sa flood control, ang tanong dito, what does it say about the cabinet of the president considering na no less than his executive secretary and the budget secretary were dragged dito sa usapin ng anomalya sa flood control. Matatandaan po kasi natin na nabanggit din si E.S. Bersamin doon sa Senate hearing. Tapos nabanggit din si Secretary Amina Pangandaman ni Zaldico na involved daw doon sa maanomalyang insertions ng budget. Again, sinasabi namin na walang problema doon sa insertion. Trabaho po yan ng Congress. Ang problema kung insertion hindi natin nakita at hindi nagamit sa atin. Hindi po ba? So, ganun yung accusations kay Secretary Pangandaman. Tinanong po namin kanina si PBBM kung totoo ba na pinag-resign at hindi voluntaryong nag-resign si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Ang sagot po dyan ni PBBM, nag-usap na raw silang dalawa. At kung ano man yung napag-usapan nila, kanila na lang yon. Pero wala daw bad blood. Pero may paliwanag siya kung bakit niya tinanggap ang resignation ni Secretary Pangandaman bilang Budget Secretary. Ito po yung bahagi ng sinabi ni PBBM. Nag-uusap na kami. We decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. There is no acrimonious feeling there. So that's fine. Si Sekmina, because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi when she's out of government, wala na siyang influensya. So hindi mo masasabing inayos niya yung kaso niya. Yan. Okay. Pero mabigyan ko lang ng background ang press briefing na yan talaga patungkol doon sa
pagpapakilala ng transparency portal ng DPWH. Technical yun eh. Oo, website po ito para daw makita yung mga lahat ng mga infrastructure programs ng DPWH. So nakita Ma-check nyo. natin. Nakita Kanina, naman namin oh. kanina. Very easily understood naman yung transparency portal. Madali naman siyang maintindihan. Okay, Oh, grabe. okay. Nakakadagdag siya ng impormasyon para doon sa mga nagre-research.